pagkakilanlan, Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa. Marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day. Yun ang testigo. Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Is this correct? Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither Hindi rin. allowed nor prohibited Okay. po. So, if this is not allowed or prohibited, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay na mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Napansin po ba ninyo na yung isang acknowledgement receipt na 220,000 para sa payment of reward, parenthesis, various goods, para kay TJ Verano, 220,000 po ito. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. Samantalang ang expenditure ay para sa taong 2022. Typo error po ba ito o minadali ang paggawa ng AR? 2026 po, Your Honor. 2026 po. Ang acknowledgement receipt. December. 2022 acknowledgement receipt. Ayan po. Para sa 2022 po yata ito. Is this typo error or sa tingin ninyo ay minadali? Nagkaroon po kami ng findings about dyan, Your Honor. Lahat po nung ARs po na nakadate po, na hindi po nakadate ng 2022, na isama po namin doon sa aming notice of suspension po. Okay. Pero ang pirma po dito ni TJ Verano po, may pirma po nito, di po ba? Based on that document po,
It appears na si TJ Berano po. So, dinate niya po ng 2026, in advance niya na? Or move forward niya po to 2026? Ang pagtanggap po ng goods, December 22, 2026? Para sa 2022 po ito. Yes po, kaya po kami nagkaroon ng findings about dyan, Your Honor. Okay. So, question ho ninyo. Opo, kinwestiyon po namin. Pangalawang katanungan ko po, pinajustify niyo po ba sa OVP bakit gumastos ito ng 2 milyon kada araw para sa safe house? Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses? Sumagot po ba ang Office of the Vice President? Based on the documents submitted to us, hindi po namin madedetermine kung ilan yung safe houses na pinagamitan po. Pero sumagot po ba siya? Pinajustify niyo po ba? I mean, 2 million per day, sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito kalaki, sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts. Na yung 2 million, so hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas. Since, tulad nga po nung sinabi ko kanina, we follow our audit based on the provisions po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amount sa joint circular, kaya wala po kaming findings as to that. So, tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po. Wala po kayong physical audit. Yes po, Your Honor. Alright. Based po sa experience ninyo, may mga government offices ba na ino-audit po ninyo na hindi tinatanggap ang Audit Observation Memo, AOM? May mga as on auditor or sumasagot silang lahat? Wala po. Sumasagot po silang lahat, Your Honor. Except dito kay OVP. Hindi po tinanggap ni OVP yung aming first AOM nung nagka-tempo kami nung unang time po. All right. That's all, Presiding Officer. Thank you.